Hello guys, gawa lang tayo ng quick video. No? Bisitahin natin itong TISAS PX9 Gen 3 Tactical. Kailangan talaga isulat nila yung tactical. So, ito na siya ngayon. So, dati, kinabitan ko siya ng recover tactical na chassis, no? Para sa Polymer 80 yun, pero kasya dito. So sabi ko tanggalin ko nga, wow, ang pogi pala niya pagka solo, nakahiwalay lang. Tapos nilagyan ko siya ng muzzle brake para sa Glock to eh. Basta threaded pare-pares lang naman eh. So pag maglalagay ka sa pistol, hindi pwede yung crash washer, 'di ba? So dapat merong detent 'yan na para i-screw mo. Bakit? Kasi pag nagkalas ka, babaklasin mo 'yan eh. So hindi pwede yung crash washer is permanent yan eh. So, usually sa mga rifle. So ito pang pistol talaga tong muzzle brake. By the way, safety check. Safety check ko na to prior to filming. Pero sa mga safety Nazis, ayan, safe po tayo. Kahit meron tayong bala. Ayan, TISAS. So, wala pa akong time, no? TISAS TR. Tactical to eh. Gusto ko bumili ng extra magazine para dito. CZ Checkmate. Okay. Checkmate. 9x19. Alam ko sig P320 kasya din eh. No. So ganito siya. Naka-O-site siya. Shoutout sa O-site. Binigay nila sa akin to. So, matagal ko na ito hindi na puputok. Nasa bag lang siya. And then kahapon nung binuksan ko, sabi ko ba't walang ilaw. Yun pala, pagka ganito kasi, pag nakalog na nabangga, nasa loob ng bag, gumanyan, naka-on na yan. Tapos madi-discharge yung battery mo. Shake awake eh. Ewan ko lang kung kita sa camera. Ayun. Yan, kita. So, ginawa ko, chinarge ko lang to. Kala ko nga sira eh. So, ang maganda sa O-side guys, sasabihin niya yung battery level. No, battery level. So, ayan ha. 100% charge. May battery na tayo. No? So, sabi ko nga bibisitahin lang naman natin tong yung TISAS Gen 3 Tactical. Meron siyang loaded safety indicator. Ayan, red is dead. Yan, red yan eh. Pag kinalabit mo, wala na. So, hindi na siya loaded. Cocked. Cocking indicator pala. Sorry, cocking indicator. No? Ibig sabihin, nakakock siya, pero either may load or wala, nakakasa siya. Yun lang yun. Yun pala ibig sabihin. No? Makorek tayo dyan. Sa kabilang side, features, fiber optic front sight. Pero syempre, hindi mo na yan magagamit kasi naglagay na ako ng optic. Actually, pwede pa rin pala. Pwede pa. Ayan pala, pwede. Sorry, pwede. Kasi gusto ko sana yung raised sight, yung mas mataas para sa suppressor. Pero hindi ko to binuo, ibig sabihin, hindi ko to binili para sa suppressor, muzzle brake. Kasi ang gusto ko talaga yung yung Springfield na XDMs, no? Yung malaki talaga, 21 rounder. Pero ito na yung murang version ng XDM eh, no? Halos parehas na rin eh. Tas kalahati lang ang presyo. Out of the box, tignan niyo naman yung trigger nito, di ba? Flat face trigger na. Tapos napakaikli din ng brake and travel. Yan lang, maikli. Okay? Tapos 4 slots sa rail. What else? Yung interchangeable backstrap. Yan napalitan. Pinalitan ko na yung pinakamalaki kasi malaki yung kamay ko eh. XL ako sa gloves. No? Pero kung maliit ang kamay nyo, meron siyang small, medium, large. Tapos kasama na yung magwell. No? Para saan ang magwell? Para kahit hindi ka nakatingin, papasok yan.
Iga-guide niya yung ano mo, yung magazine mo, no? Tapos ah kahit papaano extended naman siya dito, no? Pero yung mas gusto ko sana kung mas inextend pa nila, no? Dito to help you with the recoil, to mitigate the recoil. Pero as it is, may isang slot for your finger groove. There was a time na three finger ang grooves no? Yung Glock, dati na uso sa ganun, tapos tinanggal nila, papalit, to the point na pagka three finger grooves daw kasi, hindi magmamatch sa ibang shooters. Like yung iba, maliit ang kamay, iba malaking kamay. Maganda isa lang. At least isa kapit na kapit ka. No, isa kapit na kapit ka. Tapos yung texture niya, texturing all around. Paikot. Tapos hindi naman aggressive, hindi rin madulas. I like it. Tama lang. Tama lang at the right places. Either right-handed ka or left-handed. Tama lang. And napansin ko pa rito, konti lang yung markings niya, nilagay pa niya tactical, no? Unlike yung ibang mga gun brands, no? Ito, malinis eh. Yung iba, ang dami nakalagay dito, dami nakalagay. Yung Springfield nga, may nakalagay pa rito grip zone eh. May nakalagay pa rito grip zone para alam mo daw kung saan ka mag-grip. Kaya pinagtatawanan yun eh. Pero ito, very minimal lang. Nilagay pa niya rito tactical lang. Hindi niya nga nilagay yung Tisas na brand eh. Yung Tisas nilagay niya sa magazine, which is good, no? Hindi naman kailangan basahin mo palagi yung brand name. And I think na-compliment siya nitong O-Sight. O-Sight. Kahit papaano, co-witness naman. Pero I wish mas mataas pa ng konti. Sana tinaas ng Tisas yung yung suppressor sights nila. Considering na threaded yung barrel nila, tsaka meron silang optic cut, sana tinaas nila na you know, you're expecting people na maglalagay ng optic diyan tsaka ng suppressor or muzzle brake, 'di ba? So, ayan siya. Anong purpose nito? Syempre range gun, close to my tawag doon, race gun race gun style. Pagka ginamit mo sa competition, race gun na ang open division na ang classification mo no, range toy. Pero I don't mind na you will go to battle na ito dala mo kasi it is rugged, out of the box, and reliable. Rugged and reliable. Tapos out of the box, wala ka nang i-tune, wala ka nang i-break in, gumagana siya. Kaya nakakabilib nga yung mga Turkish made guns. Nakakabilib, no? Hindi na yung break in pa. Tapos alam mo matibay yung gawa. Alam mo yung feel, yung hawak mo pa lang, alam mo, oy, quality yan. Pati nga dito yung Glock, ang lambot ng part dito sa kung may Glock kayo, pisilin niyo yung baba dito, ang lambot. Ito, matigas yung ginamit nilang polymer. Sabi ng mga Pinoy, makunat yung ginamit nilang polymer. Ayan. Ako-compliment nitong nung O-Sight na to. Mas maganda kasi malaki yung window. Next time pala pag nagkita kami ng kaibigan ko, si Carlo, i-compare ko side by side with his Springfield Echelon versus Tisas PX9, which is almost half the price. No. Ayan siya. Pogi. So kung natatandaan nyo, ginamit ko to ng naka recover tactical na chassis. Pero yan, tinanggal ko na. Kasi yung recover tactical naman, ililipat ko sa naman yung Polymer 80. Polymer 80 talaga ang kakabitan ko nun. Ito nyo, nakabox Nakabox yung optic. Para pag tanggal mo, naka-on agad. Naka-on agad yan. Ayun. May ba yan? Brightness settings, no? Hindi ko lang masyado yung bright.
Yan, ayoko masyadong bright yung settings. Ano pa ba? Ito yung takedown niya, lever. Mali yung pinisil ko. Similar sa Springfield. Similar sa Springfield. Kung may Springfield kayo, i-rotate mo lang yan, di ba? Ganun. So, hindi natin papakita yun kasi ayaw ni YouTube na mga ganong-ganong galawan. No? Ang kulang lang dito, wala siyang loaded chamber indicator. Wala at least butas. Kasi yung Springfield meron eh. Alam mo pag loaded ka eh. Wala talaga. Sealed. Okay lang. Anyway, gun safety. Treat every gun as if it is loaded. Okay? So, i-treat nyo na lang yan na loaded. Yan sa tingin nyo guys. Parang napupugian talaga ako dito eh. So, hindi ako nakabili ng Springfield XDM. Pero I think this comes very close to the XDM. Sa size, sa mag capacity, sa features, no? Lalo na yung optic cut, threaded barrel, fiber optic front sight, tapos lamang pa nga to sa trigger eh. Tingnan niyo yung trigger nito, flat face trigger as compared sa sa Springfield, parang out of the box, upgraded na yung trigger. Diba? Hindi mo nakakalikutin yung trigger. Very short and tactile. Baka makalimutan, meron din siya rito tawag nila memory pad, or this is where you rest your thumb. No, diyan mo i-rest your thumb pagka right-handed. Pag left-handed ka naman dito sa kabila. Tapos hindi rin aggressive yung stippling. Hindi rin aggressive. Tama lang. Maganda sana kung pwedeng lagyan ng gas pedal. Okay. Pwede ba dito yung takedown nila, pwede thumb rest. Hindi naman siguro maapektuhan, pero pangit kasi hindi magandang behavior yung nagre-rest ka sa takedown eh. Baka mamaya malfunction yung yung barrel mo. No, hindi magandang practice. It's not the best. No? Tapos gustong-gusto ko sa mga barrel ngayon, sa mga pistols ngayon, square yung trigger guard. Hindi na uso yung rounded, parang 80s pa yan eh, mga rounded. So, ang nagpauso ng mga square trigger guard, 'di ba, Glock? Kaya pogi. Pag rounded, parang old school, parang lumang design. No? So, mas maganda yan kasi mas marami kang option pagka ganyan. Pagka square ang trigger guard mo, may mga nakakabit na pistol light na dyan naka-attach and so forth, pati sa attachment sa mga holsters. Para sa akin mas maganda, mas kapit as compared sa rounded. Anyway, so yan, sabi ko binisita lang natin kasi may bago. Yun nga to, hindi ko pa napakita sa inyo. Actually, hindi ko pa to naputok na merong ganito eh. Pare-pares tayong para-pares natin malalaman kung performance yan. Wala pang powder burn tong muzzle brake na to eh. Ayan, wala naman yan so bago. Yan ang bago dito. Tapos tinanggal ko na nga siya dun sa Recover Tactical Chassis. Yan, hindi yan nakakasa. Anyway guys, quick video lang. Binisita lang natin yung TISAS PX9 Gen 3 Tactical. Yan, walang nakasulat dito. Iba may nakalagay pa mga warning. warning pa eh. Or made in kaya wala linis. Which is good. Nandito sa kabila yung niya. And very subtle yung sulat. Ito nga, sana hinighlight nila itong tactical eh. Okay guys, ano sa tingin nyo? Pogi ba? Pogi. Pogi ba siya? Pogi. Poging-pogi. Yun, sana extended yung beaver tail. Konti pa sana, konti. Pero okay na. Okay guys, thanks for watching. Bye!